Sa 7 taon namin pagsasama ni Kay, wala naman akong masasabi sa kanya eh. Masikaso sa akin at sa bahay. Isa lang naman ang reklamo ko sa kanya. Yung pagiging madamot niya. Sobrang kuripot pa. Matagal mo na yung sinasabi sa akin. Hanggang ngayon puro ka lang reklamo. Wala ka namang ginagawa para mapagbago mo ang asawa mo. Hindi na talaga magbabago yun. Ilang orasyon na ginawa ko pero walang talab sa kanya. Orasyon talaga ah. Baka naman mali ang bigkas ng orasyon mo kaya hindi tumalab. Ewan ko nga ba? Gusto mo yata sa Latin ko pa bigkasin eh. Dapat pala pare, aralin mo na rin kung paano magsalita ng Latin. Kapag hindi ako busy sa trabaho, aaralin ko talaga. Tumatawa lang ako pre, pero naiintindihan ko ang sitwasyon mo eh. Naaawa nga ako sa iyo eh. Kahit ba sabihin mo na okay naman ang pagsasama ninyo, kung hindi naman okay sa mga tao sa paligid ang asawa mo dahil nga sa ugali. Isa pa yan, hindi lang madamot, hindi rin marunong makisama sa mga tao sa paligid. Hindi ko alam kung takot sa tao o sadyang ayaw lang talagang makipag-uusap. Tingin yata lagi siyang uutangan. Kung hindi mo siya kayang hiwalayan, magtiis ka na lang nga. Ilang beses ko na siyang tinangkang hiwalayan. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit hanggang plano lang ako. Hindi nga ako makapagsalita sa harap niya para sabihin na gusto ko na makipaghiwalay. Naiintindihan kita. Sa laki ba naman ng asawa mo baka nga naman bigla ka na lang niyan daganan di napisa ka pa. Nakakatakot nga naman yon kaysa makakita ng multo. Walang nakakatawa sa sitwasyon ko, pre. Malapit na nga ako mabaliw Kung alam mo lang. Alam ko naman. Gusto ko lang mapagana ang pag-uusap natin. Bakit nga pala lumaki ng ganun si Kay? Mula nung magsama kami, doon na siya nag-umpisa na pabayaan na sa sarili niya. Puro na lang pagkain ang inaatupag niya. Kaya din siguro hindi kayo magkaanak dahil sa sobrang taba ng asawa mo. Siguro nga, hindi ko alam O baka ayaw din niya magkaroon ng anak. Inom na nga lang nga tayo. Para kahit ngayon lang makalimot ka sa problema sa asawa mo. Kaya nga niyaya lang kita Sigurado kasi, ako ito bukas. Mahigpit din pala siya pagdating sa pag-iinom mo. Ayaw lang niya na mapupunta sa alak ang kinikita ko. Gusto niya hawak niya yung sahod ko. Minsan lang naman tayong uminom Intindihin na lang niya. Isa pa yan Lagi na lang gusto niya siya lang ang laging uunawain. Katindi pala ng asawa mo, no? Sinabi mo ba, pre? Sige, inom pa tayo. Kinabukasan, pag-uwi ni Robert, naamoy ko agad na amoy alak siya. Tumingin lang siya sa akin at saka tumuloy sa may kusina. Sumunod naman ako at nadatnan ko siyang nagtitimpla ng kape. Bumiyahe ka ba kagabi o uminom ka lang ng alak? Nabiyaya sana ako kagabi kaso wala namang bakanting konduktor. Tamang-tama, wala rin biyahe si paring Gavin. Kaya uminom na lang kami. Sinong bumili ng alak at pulutan nyo? Huwag kang mag-alala. Si paring Gavin lahat ang gumastos. Sigurado ka? Oo naman. Saan naman ako kukuha ng pera? Sahod ko, ikaw ang umahawak. Gusto ko lang makasiguro na hindi ka nagsisinungaling sa akin. Ayoko na nag-aaksaya ka ng pera sa walang katuturang bagay, no? Lalo na sa bisyo. Kagabi lang ako uminom dahil nagkataon na pareho kaming walang biyahe ni pare. Ay siya nga pala, ano ulam natin? Kumain na ako kanina. Tinirhan kita ng tuyo riyan. Ha? Tuyo na naman? Ilang araw ng tuyo Parusa ko yan sa'yo dahil sa pagsuway mo. Dahil pa rin ba sa wifi? Nakakaawa naman kasi dahil may nag-aaral lang kapitbahay natin. Tsaka para yun lang pagdadamot mo pa. Di ko na problema yun. Ang tagal nila magbayad Lagi na lang tayo nag-aabono. Sa susunod na magpapakonek ka na naman sa kanila, wala ka ng ulam. Mahal, kailangan din natin makisama sa mga kapitbahay para kung sakali na kailangan natin ng tulong, hindi nila tayo hihindian. Wala tayong kailangan sa kanila. Sila tong lagi na lang may hinihingi sa atin
Lalo na yung mga kamag-anak mo. Wala namang masama dahil tayong nakakaluwag. At saka hindi naman sila laging tumatakbo sa atin. Ay naku Robert, mabuti pa kumain ka na lang dyan. Hindi ka pa ba nagugutom? Kanina pa nga ako gutom eh. Nagugutom ulit ako. Mabuti pa sabayan na kita. May binili ko dyan na lutong pansit at pandesal. Huwag ka nang makihati ha. Kulang pa to sa akin eh. Hindi naman ako hihingi. Sapat na sa akin ang tuyo at kape sa almusal. Kahit marami akong naririnig sa paligid ko na pagtaas ng timbang ko, hindi ko nilang sila pinapansin. Ang mahalaga naman sa akin, tanggap ako ng asawa kong si Robert. Wala akong kaibigan kaya madalas nasa loob lang ako ng bahay. Hindi katulad ni Robert kapag wala siyang biyahe at nasa amin lang. Madalas siyang mangapit bahay. Oh, kuya, wala ka palang biyahe ngayon? Kagabi sana kaso absent yung konduktor ko eh. Ang tanda mo ng tignan, kuya. Samantalang 40 ka pa lang. May pinagdadaanan ka ba? Wala naman. Siguro dahil sa pagod lang. Samantala, ang asawa mo, palaki ng palaki. Ikaw naman, papayat ng papayat at mukhang tuyot. Kung hindi ka na maaalagaan ng asawa mo, sana naman huwag mong pabayaan ang katawan mo. Aba, mahirap magkasakit. Naalagaan naman ako ng ate kay mo. Yun nga lang, talagang mahirap ang trabaho ko. Subukan mo kayang umupo ng ilang oras sa likod ng manibela. Lahat pa ng polusyon, nalalanghap mo. Naiintindihan ko naman na mahirap minsan ang buhay bus driver. Pero bakit naman yung mga katrabaho mo hindi naman katulad mo? Ibig lang sabihin nun, alaga sila ng mga asawa nila. Ikinumpara mo na naman ako sa mga katrabaho ko. Iba-iba naman kasi mga sitwasyon namin. Pasensya ka na kuya, huwag ka na magalit. Lalo ka niyang tatanda. Kailan ba ako nagalit sa'yo? Ikaw talaga. Mula kasi kanina seryoso ka na Para bang merong bumabagabag sa'yo? Wala nga sabi. Pagod nga lang talaga ako sa trabaho. Kahit hindi mo sabihin, alam ko may problema ka. Sigurado tungkol sa asawa mo. Mahal ko naman ang asawa ko. Kaya lang habang tumatagal, nahihirapan na akong intindihin ang ugali niya. Meron pa ba siya mga ugali na ipinapakita maliban sa pagiging madamot niya? Wala naman. Kaya lang lalo kasing lumalala Pati ako, pinagdadamutan na rin niya. Tinitipid niya ako sa ulam samantalang siya sagana sa pagkain. Pambihira naman talaga ang asawa mo, kuya. Hindi ba niya naiisip na ikaw ang naghahanap buhay at siya nasa bahay lang? Wala rin naman kayong anak, kaya imposible na nahihirapan siya sa gawaing bahay. Ilang beses ko na siyang kinausap noon. Huwag naman sana akong dumating na pati pamilya ko pagdamutan niya. Kung dumating man ang araw na yon, kailangan mo mamili. Kung sa tingin mo nasasakal ka na sa relasyon ninyo, hindi naman siguro kalabisan nakakalas ka na. Alam mo naman na sagrado sa akin ang kasal. Kung maghihiwalay man siguro kami, baka kung isa sa amin ang nagtaksil. Ikaw pa rin naman magpapasya sa bandang huli. Opinyon ko lang naman yon. Nahihirapan din ako na makita ka sa ganyang sitwasyon. Salamat ha. Kahit papano, gumaan na ang pakiramdam ko. Mabuti nasa malapit ka lang. Kapag kailangan mo na makakausap, nandito lang ako. Hindi naman ako umaalis ng bahay Punta ka lang dito. Kapag wala akong biyahe, pupunta na lang ako dito para makipagkwentuhan sandali. Maya-maya lang umuwi na rin si Robert. Alam ko namang galing na naman siya sa kapatid niyang si Aya. Nasa malapit lang kasi ang bahay nito. Bali 5 silang magkakapatid at pangalawa ang asawa ko. Ang 3 nakatira sa ibang lugar. Matagal na rin silang ulila sa mga magulang kaya malapit sila sa isa't isa. Imbis na nagpapahinga ka kung saan-saan ka nagpupunta. Diba may biyahe ka pa mamayang gabi? Sumaglit lang naman ako sa bahay ng kapatid ko. Alam mo naman na bihira lang kami magkita kahit nasa iisang lugar lang nakatira. Baka naman humingi na naman ng pera sa'yo ang kapatid mo. May trabaho naman ang asawa niya. Tsaka kung hihingi man ng pera ang kapatid ko, wala naman sigurong masama. Nung nakakaluwag naman sila mag-asawa at tayo ang gipit, tinulungan naman nila tayo. Siguro naman sa dami na natulong mo sa kanya Nakabayad na tayo ng utang na loob. Huwag na nga natin pag-usapan yan kung magtatalo na naman tayo. Kung ayaw mo lagi nagtatalo tayo, huwag mong gawin ang kinagagalit ko. Wala naman akong ginagawang masama para magalit ka sa akin Kala mo yata hindi ko alam na panay tulong mo sa mga kakilala mo. Patirahin mo na lang kaya sila rito.
Wala namang masama sa pagtulong kung meron naman ako maitutulong. Hindi naman kasi pwede na ako na lang ang laging tutulungan. Siyempre, kailangan din nating ibalik ang kabutihan ng ibang tao. Alalahanin mo, hindi tayo mayaman para magkawang-gawa ka sa ibang tao. Alam ko naman yun eh. Kaya tumutulong lang ako sa abot na makakaya ko. Sana naman matutunan mo tumulong sa kapwa, kahit sa maliit na bagay lang. Sa kamag-anak ko nga, hindi ako tumutulong sa kanila pa kaya. Minsan, hindi rin maganda ang sobrang damot sa kapwa. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kahit sa akin madamot ka. Ako naman ang nagtatrabaho. Ni hindi mo nga ako mabilan ng mga bagong damit. Hindi alam. Ang sabihin mo, umiiwas ka lang pag-usapan. Akala ko ba ayaw mo magtalo tayo? Ikaw ayaw mo kong tigilan. Gusto kong mag-relax dito sa bahay. Hindi ko magawa dahil wala ka nang ginawa kundi bungangaan ako. Gusto mo pala magpahinga eh. Bakit labas ka ng labas? Sumaglit nga lang ako sa bahay ng kapatid ko. Ano bang masama dun? Kapag ganyan ka ng ganyan, lalayasan na talaga kita. Siguro ini-impluwensya ka ng kapatid mo, no? Gusto niyang hiwalayan mo na ako? Dahil sa ugali mo kaya kita hihiwalayan. Ikaw ayaw mo kong tigilan. Gusto kong mag-relax dito sa bahay. Hindi ko magawa dahil wala ka nang ginawa kundi bungangaan ako. Baka naman may iba kang babae. Kaya gusto mo akong hiwalayan. Bakit naman nasingit yan? Yun lang kasi naiisip ko na dahilan mo para hiwalayan ako eh. Hindi ka ba makapaniwala na kaya kitang iwan dahil sa ugali mo? May iba nga dyan, mas masahod pa sa ugali ko pero hindi naman iniiwan ng mga asawa nila. Alam ko naman na mataba na ako sa paningin mo, kaya gusto mo na akong iwan. Bahala ka nga kung yan ang palagay mo. Nakakapagod makipagtalo sa'yo na sobrang kitid naman ang utak. Hoy, saan ka pupunta? Sa garahe, doon na lang ako maghihintay ng oras ng biyahe ko. Baka doon makapagpahinga ako. Kahit tutol ako, hinayaan ko nilang si Robert na umalis kesa naman na maghapon na lang kami mag-away. Binalingan ko na lang ang pagkain na binili ko kanina. Baka mawala agad ang inis ko. Gising pare. Bakit dito ka natutulog? Ikaw pala, pre. Kanina ka pa ba dyan? Kararating ko lang. Sabi nga sa akin nung naglilinis ng bus nandito ka nga daw. Bakit hindi ka sa bahay niyo nagpapahinga? Walang katahimikan sa bahay namin, pre. Tuwing umuwi ako, lagi na lang kami nagtatalo ng misis ko. Ano naman ang pinagtalunan niyo? Iniintindi ko na nga lang yung pagiging madamot niya. Kaya lang, sumusobra na siya. Pati ako, sa sarili kong bahay, pinagdadamutan. Bilib din naman ako sa iyo at natitiis mo ang ugali ng asawa mo. Kanina talaga sumabog na ako. Hindi ko na kaya yung binabato niya sa akin Payo lang naman ito ha. Nasa iyo na ako, susundin mo. Kung hindi mo na talaga kaya, pwede ka naman bumitiw na. Kesa naman sa habang buhay kang magdusa pare. Bago nga ako natulog kanina, naisip ko na rin yan. Hindi na muna ako uuwi sa bahay. Baka sakaling maisip niya mga ginagawa niya sa akin. Madali lang naman kumawala sa ganyang relasyon. Lalo't wala naman kayong anak. Nagtataka nga rin ako kung bakit hindi kami mabiyayaan ng anak sa loob ng 7 taon naming pagsasama. Baka isa sa inyo may diferensya. Di kaya? Bago kami nagpakasal ni Kay, nabuntis ko yung dati kong karelasyon. Hindi nga lang niya tinuloy ang pagbubuntis dahil balak niya mag-abroad. Di ibig sabihin, ang asawa mong may problema kaya hindi kayo magkaanak. Siguro nga, hindi rin kasi namin napag-uusapan ang pagkakaroon ng anak Mabuti na rin nga siguro. Tingin ko kasi hindi rin siya magiging mabuting ina. Napansin ko kasi na hindi siya mahilig sa bata Wala nga siyang amor sa mga pamangkin ko. Para masabi na pamilya kayo, kailangan ninyo ng anak. Kung ganyan rin lang naman pala ang sitwasyon ninyo, bakit pa nga naman patatagalin nyo pa ang relasyon nyo? 2 na kayo nagsabi na hiwalayan ko na si Kay. Baka ito na ang tamang panahon. Huwag kang manghinayang sa 7 taon ninyong pagsasama. Kung kapalit naman nun, katahimikan para sa'yo. Kayo talaga ng kapatid ko ang tagapayo ko at nahihingahan ng sama ng loob. Kung wala kayo, hindi ko alam ang gagawin sa buhay ko. Sino pa ba ang magdadamayan kundi tayo-tayo din naman? Paano? Maiwan na muna kita. Maghahanda lang ako. Doon lang muna ako sa kantin.
Nang hindi umuwi si Robert kinabukasan, hindi pa naman ako nababahala. Pero nang inabot na ng 3 araw, dun na ako kinabahan. Kahapon ko pa rin siya tinatawagan pero hindi niya sinasagot. Naisip kong puntahan ng kapatid niyang si Aya. Pagdating sa kanila, bukas ang pinto kaya tumuloy na ako. Rico, nabili mo na ba? Ate Kay, akala ko ang asawa ko na ang dumating. Bukas ang pinto nung dumating ako kaya pumasok na ako. Maupo ka muna. Meron ka bang gustong inumin? Huwag ka na mag-abala pa. Wala yata ang anak mo. Hindi kasi magulo ang sala niyo eh. Magkasama sila mag-ama. Ano bang sadya mo sa akin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Dito ba umuwi ang Kuya Robert mo? Ha? Hindi. Bakit naman siya dito uuwi? Huli nagkita kami 3 araw nang nakakalipas. May nangyari ba? May pinag-awayan kasi kami. Mula nun hindi na siya umuwi ng bahay. Ganun ba? Hindi kasi siya nagagawi pa dito. Baka sa garahe siya umuuwi. Alam natin na bawal ang tumira doon. At mahigpit ang may-ari ng bus na pinagtatrabahuhan niya. Pasensya ka na ate ha. Wala na kasi ako maisip na pwede niyang tigilan eh. Hindi kaya may babae ang kuya mo? Malabo yung sinasabi mo. Hindi magagawang mambabae ni kuya habang nagsasama pa kayo. Wala sa lahi namin ang pagiging babaero. Kasalanan mo rin kung bakit kami nagkakalabuan ng kuya mo eh. Ha? Bakit naman kasalanan ko? Nananahimik ako dito sa bahay namin. Wala naman akong ginagawa. Akala mo yata hindi ko alam na sinusulsulan mo ang kapatid mo na iwan ako. Noon pa ayaw mo na sa akin para sa kuya mo eh. Pwede ba ate? Huwag mo sirain ang araw ko. Mabuti pang umalis ka na lang at huwag ka nang bumalik. Buti nga ikaw araw lang ang nasisira. Kami relasyon ang sinisira mo. Ikaw mismo ang sumisira sa pagsasama ninyo. Hindi mo nga maalagaan si Kuya Robert eh. Puro sarili mo lang iniintindi mo. Halata naman na pinababayaan mo na siya. Wala kang alam sa pagsasama namin kaya huwag kang makialam sa amin. Hindi nga sabi ako nakikialam sa inyo. Sinungaling ka rin no? Nababasa ko ang pagkatao mo, Aya. Porque wala pa kaming anak ni Robert, gusto mo anak mo ang makinabang sa sahod ng asawa ko. Akala mo yata hindi ko alam na kung ano-anong binibigay niya sa anak mo. Siguro nga noong mga panahon na walang trabaho si Rico, tinutulungan niya kami. At kung sakali na magbigay siya sa anak ko, wala naman sigurong masama dahil pamangkin naman niya. Hindi ko gustong nagbibigay siya sa inyo, kaya dapat ikaw na ang umiwas. May asawa ka naman ah. Sa kanya ka humingi at huwag sa asawa ko. Magkaroon ka naman ng kahihiyan. Nagkapamilya ka, hindi nyo naman pala kayang ibigay ang mga pangangailangan ng anak nyo. Talaga bang natabunan na ng tabay ang utak mo? Hindi mo kasi naintindihan ang mga sinabi ko. Tinulungan lang kami ni Kuya noong mga panahon na walang trabaho ang asawa ko. Wala namang masama dahil kapatid niya ako. Mula pagkabata, magkasama na kami. Ikaw, kailan ka lang niya nakasama? Ikaw na mismo ang nagsabi na kapatid ka lang, ako asawa. Lahat ng gagawin at ilalabas niyang pera may karapatan akong malaman. At hindi ko gusto na tinutulungan ka niya. Naiintindihan mo rin ba ha? Kung ganon, wag ako ang kausapin mo kundi si Kuya Robert. Siya ang pagbawalan mo. Humanda ka sa akin oras na hindi bumalik sa akin si Robert. Akala mo naman natatakot ako sa banta mo. Hindi ako basta nagbabanta lang, ginagawa ko kapag sinabi ko, no? Sige na, nasabi mo na lahat ng gusto mong sabihin. Umalis ka na. Babalikan kita oras na hindi pa din umuwi sa akin si Robert. Ang kapal ng mukha para pagbantaan ako sa sarili kong pamamahay. Alam kong masama, pero sana iwan na lang siya ni Kuya Robert. Lahat na ata ng kasamaan ng ugali nasa kanya na. Pagdating sa bahay, muli kong tinawagan si Robert. Pero naka-off na ang cellphone niya. Nagdesisyon na rin akong puntahan siya sa garahe pero sabi na napagtanungan ko, nasa biyahe pa raw ang asawa ko. Saktong 1 linggo tsaka lang nagparamdam si Robert. Pero hindi sa bahay. Oh, Kuya Robert! Mabuti pumunta ka dito. Umuwi ka na ba sa inyo? Galing ako sa garahe. 1 linggo ko dun. Baka malaman na may-ari na dun ako tumatambay Kaya pumunta muna ako rito. Hinahanap ka nga ng asawa mo Galing siya dito. Galing nga rin siya sa garahe. Buti nasa biyahe ako nun. Pwede bang dito muna ako? Oo naman. Sigurado matutuwa pamangkin mo.
Ano bang nangyari sa inyong dalawa? Napuno na kasi ako sa kanya. Hindi na ako makapagpahinga sa bahay dahil wala na siyang ginawa kundi ang awayin ako. Ang ikinagagalit yata niya ang pagtulong mo sa amin at sa ibang tao. Isa yan sa mga dahilan. Hindi niya ako maintindihan. Magpalamig ka muna dito. Kaya lang kapag nalaman niya nandito ka, sigurado sasugod yun dito. Bala ko naman siyang kausapin pero hindi muna ngayon. Makikipaghiwalay ka na ba sa kanya? Oo, pagod na rin kasi kung intindihin ang ugali niya. Tingin ko kuya, hindi papayag yun si ate na makipaghiwalay ka sa kanya. Tingin niya kasi sa'yo gamit na pag-aari niya. Wala na siyang magagawa, buo ng pas ako. Hindi ko nga alam kung bakit pa umabot ng 7 taon ng relasyon namin. Masyado ka kasing mabait Lagi mo nilang siya pinagbibigyan at inuunawa. Mabuti na nga lang, wala pa kaming anak. Kung hindi, mas lalo ako mahihirapan na makipagkala sa kanya. May bako, kumain ka na ba? Hindi pa nga Tamang-tama, magluluto ako ng ginisang munggo at pritong galunggong. Salamat naman. Makakakain na rin ako ng disenteng pagkain. Kahit man lang sana masarap na ulam, ipagluto ka niya Naku, malabo. Gusto niya, siya lang ang mag-uulam ng masarap. Lalo tuloy ako naaawa sa'yo. Hay sa wakas, natauhan ka na rin. Mula ngayon, hindi mo mararanasan ang ginagawa sa'yo ng asawa mo. Oo nga. Sana noon pa ako nakinig sa inyo ni Gavin. Hindi ko na lang pinairal ang awa ko sa kanya. Siguro, ito talaga ang tamang panahon na dapat kang makipaghiwalay. Sana lang, pagkatapos ito, wala nang kasunod na problema. Yung bang maghihiwalay kayo ng tahimik? Sana nga, pero malabo dahil sa ugali ng babaeng yun. Ay, mabuti pa tulungan na kita sa pagluluto. Nakarating naman sa akin ang balita na nasa bahay ni Aya ang asawa ko. Kaya nagmadali akong pumunta doon. At naabutan ko pa na inaayos ni Robert ang nasirang bintana ng bahay. Mabuti pa sa ibang bahay, may oras ka magkumpuni ng sirang bintana. Samantalang sa atin, wala kang ginagawa kahit sira na ang gripo natin. Huwag kang mag-eskandalo rito. Kung ayaw mo manggulo ko, sumama ka sa akin na maayos. Ang mabuti pa, sa loob na lang kayo mag-usap. Hindi na. Mas gusto kong dito kami mag-usap. Hindi rin naman kami magtatagal dito Hindi na ako babalik sa bahay natin. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Ano bang kalokohan to, Robert? Seryoso ko. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Pagod na ako na lagi na lang umiintindi sa'yo. Nakakapagod yung lagi na lang tayo nag-aaway. Alam kong sinusulsulan ka lang ng kapatid mo para iwan ako. Umamin ka na. Walang kinalaman si Aya sa desisyon ko kaya labas siya rito. Tayo lang ang dapat mag-usap. Sino palang gumagatong sa'yo, si Gavin ba? Huwag mo nang isali ang mga taong wala namang kinalaman sa desisyon ko. Hindi ako naniniwala na walang nagsasabi sa'yo na iwan na ako. Maayos naman ang pagsasama natin Huwag ka kasing makinig sa kanila. Umuwi ka na nga lang sa bahay. Hindi ako sasama sa'yo. Hindi ako uwi na hindi ka kasama. Tanggapin mo na lang ng maluwag na hiwalay na tayo para din sa kabutihan natin to. Hindi ko tatanggapin ang pakikipaghiwalay mo sa akin. Nakikiusap ako sa'yo, umuwi na tayo. Ano bang kinagagalit mo sa akin? Babaguhin ko para sa'yo. Hindi ka ba talaga makaintindi Pinagpipilitan mo pa talaga ang gusto mo. Ayaw na nga sa'yo ni kuya Huwag kang umiyak, hindi bagay sa'yo. Huwag ka makialam sa amin ng kapatid mo. Kaya lumalala ang hindi namin pagkakaunawaan dahil sa'yo Huwag mo nga akong masisi Kaya ka gustong hiwalayan ng kapatid ko dahil sa ugali mong madamot. Ayaw mo pa kasing baguhin O hayan tuloy, napuno na sa'yo kapatid ko. Talagang hindi ka titigil Aray! Bitiwan mo ang buhok ko! Kahit kailan hindi na babalik sa'yo si kuya. Nagising na siya sa katotohanan. Tama na! Bitiwan mo kapatid ko! Umuwi ka na Kay. Tapos na sa atin ang lahat. Tanggapin mo na lang. Huwag ka na mag-iskandalo. Bigyan mo naman ng kahihiyan ng sarili mo. Hindi ko kaya na mawala ka sa akin, Robert. Alam mong mahal na mahal kita. Buong buhay ko, ikaw lang. Huwag kang magdrama dyan. Kasalanan mo rin naman kung bakit ka iiwan ni kuya. Magsisi ka man, huli na. Libre na nga lang maging mabait. Hindi mo pa nagawa.
Nakikiusap ako sa'yo, umuwi ka na. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Nakakahiya. Babalik ka rin sa akin. Sinisiguro ko yan. Nagbanta pa talaga bago umalis. Ikaw naman kasi, pinatulan mo pa. Matagal na ako naiinis sa babaeng yun eh. Sa susunod, huwag ka rin padalos-dalos. Ayoko pa rin na magkakasakitan kayong dalawa. Oo na, pasensya na kuya. Hindi ko na pinagkaabalahan na ayusin ang sarili ko. Basta na lang ako naglakad pa uwi sa bahay. Hindi ko rin pinansin ang mga nanunuring tingin sa akin ng mga tao. Sa ilang taon kong paninirahan sa lugar na sanay na akong masama ang pagkakakilala nila sa akin. Ilang beses pa ako nagmakaawa kay Robert. Pero buo na ang pasya niya na tapusin na ang lahat sa amin. Ngayon pa siya nagmamakaawa na wag mong iwan. Sana, noon pa siya nagpakaayos. Sana naman wala siyang gawing masama sa sarili niya. Ano naman ang gagawin niya? Ewan ko, galit na galit kasi siya Matatanggap rin niya ang desisyon mo. Sana nga, at gusto ko na ring mamuhay ng tahimik na walang inaalala. Hindi naman sa pinagtatabuyan kita kuya. Kung dito ka kasi uuwi sa bahay, malamang lagi yun manggugulo dito. Hindi ka rin magkakaroon ng katahimikan. Oo nga no, ano kaya maganda kong gawin? Mangupahan ka na lang kaya malapit sa pinapasukan mong trabaho. Maganda nga yung ideya mo. Magtatanong ako sa mga kapwa driver ko kung may alam silang kwarto na pinapaupahan. Tutulungan na lang kita sa paghahakot ng mga gamit mo. Wala naman akong gamit na hahakutin Ha? Wala ka bang gamit sa bahay niyo? Lahat ng mga gamit sa bahay, kay Kay. Namana niya yun sa namayapa niyang lola. Kung meron man ako doon, iilan lang naman. Sa kanya na lang siguro. Yung bahay saka na lang siguro namin pag-uusapan kung anong gagawin. Yung mga damit mo. Iilan lang naman yun. Tsaka puro luma na rin naman. Pambihira talaga yung asawa mo. Ikaw itong nagtatrabaho Hindi ka man lang mabilhan ng bagong damit. Ngayon ko nga lang naisip ang mga pagkukulang niya sa akin bilang asawa. Akala ko sapat na yung meron akong darat na ng pagkain sa bahay. Dalangin ko na sana makahanap ka ng babaeng tunay na magmamahal at mag-aalaga sa'yo. Doon ka nalang bumawi. Sana nga. Pero sa ngayon, hindi ko pa naiisip na maghanap ng ibang babae. Sa totoo lang kuya, noon pa mabigat na loob ko sa asawa mo. Lahat naman na naging girlfriend ko nun, ayaw mo sa kanila Iba talaga dun kay ate Basta mahirap ipaliwanag. May kakaiba kasi sa mga titig niya. Laging pailalim. Ganun lang talaga siya tumingin kahit kanino. Hindi ka na nasanay. Kahit nga ang iba natin mga kapatid, iba ang pakiramdam sa kanya. Kaya kita mo, malayo rin ang loob nila. Bakit ngayon mo lang nabanggit yan sa akin? Ayaw kasi namin na magkasira kayo ng asawa mo, lalo at bago pa lang kayo nagsasama noon. Tapos na rin naman ang sa amin. Huwag na lang natin yung pag-usapan. O sige, sabi mo Habang nagpaplano ang magkapatid, nagmumukmuk naman ako sa bahay. Nagngingit-ngit din ng kalooban ko dahil sa nararamdamang galit sa puso ko. Habang mag-isa, isang plano ang nabuo sa akin kung paano babalik sa akin si Robert. Mabuti naman natauhan ka na pare. Hindi naging madali ang desisyon ko pero sa tingin ko tama lang ito. Tama talaga. Maaliwalas na ngayon ang aura mo. Hindi ka tulad noon. Bata ka pa. Pero parang matanda na ang itsura. Yan nga rin nasabi ng kapatid ko sa akin Di pwede ka na pala maghanap ng ibang babae. Hindi ko pa yan naiisip. Ayoko munang pumasok sa isang relasyon. Baka mamaya mas gumulo pa buhay ko. Sa bagay nga. Buti natanggap agad ni Kay ang pakikipaghiwalay mo. Hindi nga Sabi ng kapatid ko, ilang beses pa daw sumugod sa bahay niya at hinahanap ako. Mabuti na nga lang, nakalipat na ako ng bahay. Hindi naman kasi ganun kadali para sa kanya. 7 taon din kayong nagsama. Medyo naaawa din naman ako sa kanya. Pero mas naaawa ako sa'yo. Naaawa din ako sa kanya. Pero kailangan kong panindigan ang desisyon ko May punto ka rin naman. Tsaka mula ngayon, magbabago na ang... Pare, Oh, bakit? Bakit namumutla ka? nag-chat kasi sa akin si Aya. Nasa ospital daw si Kay. Ano daw nangyari? Naglaslas daw ng pulso. Pare, hindi muna ako babiyahe ngayon Ikaw na munang bahalang magpaliwanag sa boss natin. Kailangan ko lang puntahan si Kay sa ospital.
Di sige, mag-iingat ka. Baka mamaya sa pagmamadali mo ikaw naman ang madisgrasya. Oo, diyan ka na muna. Nagising ako na nasa tabi ko na si Robert. Baka sa kanya ang labis na pag-aalala. Pilit ko naman pinipigilan ng pagguhit ng ngiti sa labi ko. Alam kong nagtagumpay ako sa plano ko. Kumusta na ang pakiramdam mo? Salamat naman pinuntahan mo ko. Akala ko wala ka nang pakialam sa akin eh. Bakit mo namang ginawa yun? Alam mo malaking kasalanan yun sa Panginoon. Nawalan na kasi ko ng ganang mabuhay eh. Sobrang lungkot ko nung mawala ka. Patawarin mo ako kung dahil sa akin nakapag-isip ka na tapusin ang buhay mo. Kung hindi ka rin lang uuwi sa bahay, uulitin ko lang ang ginawa ko. Ayoko rin kasing mabuhay na wala ka sa tabi ko. Pagkalabas mo dito, sasama na ako sa'yo pabalik. Talaga ba? Oo, magsasama na ulit tayo. Baka naman napipilitan ka lang. Hindi, mahalaga ka pa rin sa akin. Ayokong mawala ka sa akin. Alam mo namang mag-isa na lang ako sa buhay mula nang mamatay ang lola ko. Ikaw na lang ang tinuturing kong pamilya. Nakalimutan ko na nga ang bagay na yan. Pasensya ka na ha. Ayos lang. Ang mahalaga magiging maayos na ulit ang pagsasama natin. May gusto ka bang kainin? Baka nagugutom ka. Ibibili kita sa labas. Mas gusto ko na matulog muna. Mamaya na lang ako kakain. Huwag kang aalis sa tabi ko, ha? Oo, paggising mo, nandito lang ako. 2 araw din na umabsent si Robert sa trabaho para mabantayan ako. Hanggang makauwi sa bahay, asikaso niya ako. Kung hindi ko pa siya sinabihan na pumasok sa trabaho, hindi pa siya aalis sa tabi ko. Ano pare, nagsasama na ulit kayo ni Kay? Naahawa kasi ako sa kanya Nawala na siya ng pag-asa na mabuhay mula nang iwan ko siya. Isasakripisyo mo ang sarili mong kaligayahan para sa babaeng hindi ka naman pinapahalagahan? Nangako naman siya na magbabago na Hindi ko alam pero sa tingin ko, hindi tama ang naging desisyon mo. Sino ka para sabihin na hindi tama ang desisyon ko? Nag-aalala lang ako sa'yo. Nakawala ka na nga sa asawa mo tapos babalikan mo pa. Yung ginawa niyang pagpapakamatay kuno, paraan lang niya yun para manipulahin ka. Hindi biro ang magtangkang magpakamatay. Tapos ikaw iniisip mo nagkukunwari lang ang asawa ko? Huwag kang magalit sa akin. Alam mo naman na nagmamalasakit lang ako sa'yo. Dapat magkaroon ka rin ng simpatsya sa asawa ko. Hindi biro ang pinagdadaanan niya dahil sa ginawa ko. Dapat hindi na lang ako nakinig sa inyo Hindi sana nangyari to. Naririnig mo bang sinasabi mo ngayon Parang bigla ka na lang nagbago Mula ngayon pare, ayoko na nagsasalita ka ng hindi maganda sa asawa ko. Huwag mo kaming paghiwalayin. Ano bang nangyayari sa'yo Napagtanto ko lang na mahal ko si Kay at hindi ko kayang mawala siya sa akin. Ang labo mo naman. Samantalang nung isang araw, kulang na lang isuka mo ang pagsasama ninyo. Nagbago na ang lahat. Gusto ko na lang mamuhay ng tahimik at masaya kasama si Kay. Sana naman pare, maging masaya ka na para sa akin. Ay, bahala ka na nga. Huwag ka na lang dadaing sa akin kapag nagkaproblema ka na naman sa asawa mo Hindi lang si Gavin ang hindi natuwa sa pakikipagbalikan sa akin ni Robert. Maging si Aya. Pumunta kasi sa bahay ng kapatid ng asawa ko para kunin ng ilang gamit na naiwan doon. Sigurado ka ba kuya sa desisyon mo na yan? Huwag mong sabihin ako kontra ka din sa pakikipagbalikan ko kay Kay. Sa tingin mo kuya, ginawa lang niya ang tangkang pagpapakamatay para balikan mo siya. Sabi nga nung mga nagdala sa kanya sa ospital, hindi naman daw malalim ang sugat niya Para bang gusto mo pang matuluyan si Kay Hindi naman sa ganon kuya. Gusto ko lang sabihin na Tama na nga. Pareho lang kayo ng sinasabi ni Gavin ibig lang sabihin nun, tama ang iniisip namin sa asawa mo. Binabalaan kita mula ngayon. Ayoko na marinig na nagsasalita ka ng laban sa asawa ko. Ano bang nangyayari sa'yo kuya? Bakit parang may nag-iba sa'yo? Wala. Gusto ko lang ayusin ang pagsasama namin ni Kay. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang nangyari sa kanya. May posibilidad kasi na gawin uli niyang pagpapakamatay.
Ngayong alam na niya ang kahinaan mo, lalo ka nang hindi makakalaya sa kanya. Yun ba ang gusto mo? Wala naman akong balak na lumaya sa piling niya. Tigilan niyo lang ang panunulsol sa akin na iwan ko ang asawa ko. Wala ka namang sigurong sakit, ano? Ano ba pinagsasabi mo? Pwede ba, Aya? Ibigay mo na lang sa akin ang ibang gamit kong naiwan dito. Hinihintay na kasi ako ni Kay. Luma naman ang mga naiwan mo dito. Bakit kailangan mo pang kunin? Ayaw kasi ni Kay na may maiwan pa akong gamit dito. Hindi na ako magtataka kung isa sa mga araw na to, sasabihin mo na rin na kalimutan na kita bilang kapatid ko. Ano ka ba? Kahit anong mangyari, magkapatid pa rin tayo. Huwag mo lang akong kukontrahin sa mga ginagawa ko. Pakiramdam ko kasi, ngayon na nagkabalikan na kayo mag-asawa, iiwasan mo na ako. Magiging abala lang siguro ako, pero hindi pa rin ako makakalimot na bumisita rito. Ingatan mo ang sarili mo, ha? Huwag kang papayag na pagdamutan ka ng asawa mo, lalo na sa pagkain. Ikaw naman ang nagtatrabaho eh. Huwag mo na ako alalahanin. Ito na ba lahat ng gamit ko? Oo, yan na lahat. Hindi ka naman kasi nagtagal dito eh. Salamat sa ilang araw na pagpapatira mo sa akin dito. Sana balang araw, magkaayos na kayo ni Kay. Malabo ang gusto mo mangyari. Masyado ka rin kasi ma-pride eh. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa'yo at bigla na lang nag-ibang ihip ng hangin. Mag-iingat ka at kung kailangan mo ulit ng matutuluyan, laging bukas ang bahay na to para sa'yo. Madalas hindi na nakikisalamuha si Robert sa mga katrabaho. Marami ang nakakapansin na mas gusto na lang niya mapag-isa lagi. Nang hindi na nakatiis si Gavin, nilapitan na niya ang kaibigan. May problema ka ba, pare? Napansin kasi namin, lagi ka na lang nag-iisa at malalim ang iniisip. Baka makatulong ako sa'yo. Wala akong problema. Alam ko na hindi maganda ang huli nating pag-uusap. Hindi naman nagbago ang pagtingin ko sa'yo. Kaibigan pa rin kita. Masaya ako sa buhay ko. Kontento at walang problema. Kaya sana pare, tigilan mo na yung pagtatanong mo. Isa pa yan sa napansin ko. Madaling uminit ang ulo mo. Napansin din ng konduktor mo na wala ang pagiging masayahin mo. Konting pagkakamali niya, lagi kang nakasinghal. Kung nahihirapan siya makatrabaho ko, di maghanap siya ng ibang driver. Maghanap na rin ako ng bagong konduktor. Ang laki na talaga ng ipinagbago mo. Hindi ka naman ganyan sumagot eh. Lagi kang malumanay magsalita at hindi pagalit. Siguro kasi nakukulitan na ako sa'yo. Para ka kasing babae, putak ka ng putak kahit hindi tinatanong. Tingin ko sa'yo, may problema ka nga. Nagsimula lang naman ang pagbabago mo mula nang magsama ulit kayo ni Kay. Ganyan ba talaga kainit ang dugo mo kay Kay, ha? Noon pa, hindi ko na gusto ang ugali ng asawa mo. Ikaw na mismo ang nagkukwento sa mga ginagawa niya sa'yo. Tapos, makikipagbalikan ka pa. Kinain mo rin ang mga sinabi mo. Noon yon at nagsisisi na ako sa mga paninirang ginawa ko sa kanya. Mula ngayon, poprotektahan ko na ang asawa ko laban sa mga katulad mo. Hindi kaya may ginawang orasyon sa'yo ang asawa mo? Baliw ka na yata eh. Kung ano-ano na kasing lumalabas sa bibig mo. Sumama ka sa akin pare. May kakilala ako na pwedeng makatulong sa'yo kung tama nga ang hinala ko. Bitiwan mo nga ako. Huwag mo akong hawakan. Hindi ko kailangan ng tulong. Ang mabuti pa, kalimutan mo na ang pagkakaibigan natin. Pare naman, matagal na tayong magkaibigan. Huwag mo naman basta itapon ang pinagsamahan natin. Hindi ako nanghihinayang sa sinasabi mong samahan natin. Lahat ng kumakalaban sa asawa ko, aalisin ko sa buhay namin. Wala akong pakialam kahit sino pa. Kung ipagtanggol mo naman ang asawa mo, akala mo naman inaapi namin siya. Samantalang ikaw ang inaapi niya. Huwag mo na ulit akong lalapitan at kakausapin. Sige, kung yan ang gusto mo. Nang makauwi si Robert sa bahay, napansin kong tila balisa siya. Agad ko siyang ipinagtimpla ng kape. At saka ko kinuhang maliit na botelya at pinatakan ng kaping para sa kanya. Itong kape mo, oh. Gaya ng gusto mong timpla. Matapang ang kape at walang asukal. Salamat, mahal. Mukhang may bumabagabag sa'yo ah. May kinalaman ba sa trabaho mo? Yung kasing si Gavin ayaw kong tigilan. Imbis na matuwa na nagkaayos na tayo, gusto pa yatang hindi na lang tayo nagkabalikan. Noon pa naman kasi kontrabida na siya sa pagsasama natin eh. Huwag mong hahayaan na hadlangan niya tayo. Huwag kang mag-alala.
Tinapos ko na ang pagkakaibigan namin. Napuno na rin kasi ako eh. Akalain mo ba naman, gusto niya akong dalhin kung saan para daw maipagamot. Naniniwala daw siya na baka inorasyonan mo ko, kaya bigla ako nagbago. Ibig mo sabihin, may alam siya sa mga orasyon? Hindi ko alam sa gagong yun. Mangako ka sa akin ha, kahit anong mangyari hindi ka sasama sa kanya. O tatanggap na anumang pagkain o inumin kay Gavin. Oo, at saka tapos na nga ang pagkakaibigan namin. Hindi na yun lalapit sa akin kahit kailan. Wala na rin akong kaibigan sa mga katrabaho ko. Ay puro naman sila balimbing eh. Akala yata nila hindi ko alam na pinag-uusapan nila ako kapag nakatalikod. Tama, iwasan mo na ang mga yon. Wala naman sila maidudulot sa'yo na mabuti eh. Masaya naman tayo kahit tayong dalawa lang, hindi ba? Oo naman, wala na akong pakialam sa iba. Basta masaya tayong nagsasama. Sa akin ka lang makikinig para hindi masira ang pagsasama natin ha. Tingin ko may inggit ang mga kaibigan mo sa'yo eh. Lalo na si Gavin kaya ayaw kanyang maging masaya. Yun din ang palagay ko. Kaya tama lang na hindi ko na siya ituring na kaibigan. Nang gabing yun, hindi ako makatulog sa kakaisip sa sinabi ni Robert tungkol sa napag-usapan nila ng kaibigan. Kailangan kong makaisip ng paraan para tuluyan nang mawala sa landas ng asawa ko si Gavin. Baka dahil sa kanya mabunyag pa ang matagal ko nang iniingatang lihim. Gavin! Kamusta ka na? Nakakagulat naman na bigla ka nalang sumulpot dito sa amin. May pinuntahan kasi akong kaibigan malapit dito. Kaya naisipan ko na rin dumaan. Dumaan ka na rin ba kina kuya? Ay, gusto ko sana. Kaya lang, naalala ko na tinapos na pala niya ang pagkakaibigan namin. Ha? Ginawa yun ni Kuya Robert? Aba, mahigit 10 taon na kayo magkaibigan ah. Yun na nga eh. Hindi man lang siya nanghihinayang. Nasaktan din ako sa ginawa niya. Pero gusto niya yun eh. Pambihira naman si kuya. Ano bang pinag-awayan nyo? Marami na kasing nakakapansin sa malaking pagbabago sa kanya. Laging mainit ang ulo. Nawala ang dating masayahin at palabirong kapatid mo. Lahat na tuloy naiilang sa kanya. Yun nga rin ang napansin naming mag-asawa. Dumalang na rin ang pagdalaw niya sa amin. Minsan, pinuntahan ko siya. Ipinagtabuyan lang ako nung asawa niya. Akala mo naman eh, hihingan ko ng pabor. Tingin ko kailangan ng tulong ng kapatid mo. Siya naman ang umiiwas eh. Ayaw naman niyang pinapayuhan siya. Pakiwari niya, pinakikialaman siya. Ibang tulong ang kailangan ng kapatid mo. Palagay ko nasa ilalim ng orasyon si Robert. Yun kaya ang dahilan ng biglaan niyang pagbabago? Posible. Kaya nga gusto ko siyang isama para maipagamot. Kaso nagmamatigas siya. Ang asawa niya kaya ang may gawa nun sa kanya? Posibleng siya o di kaya may nilapitan siyang isang tao na may alam sa mga orasyon o di kaya gayuma. Kaya pala bigla na lang siya naging sunod-sunuran sa asawa niya. Kawawa naman si Kuya Robert. Paano kaya natin siya matutulungan kung ayaw naman niyang sumama sa'yo? Itatanong ko nga kay inay. Nasa bahay kasi siya ngayon para magbakasyon. Albularya pala ang nanay mo? Oo, magaling siyang manggagamot sa probinsya namin. Sana lang may iba pang paraan para magamot si Robert nang hindi na kailangan ng presensya niya. Sana nga. Grabe talagang babaeng yun. Aray! Bakit? May kumagat sa braso ko. Anong klaseng insekto to? Ang sakit mga gat. Parang bangaw na nangangagat? Kahawig lang pero hindi to bangaw. Mabuti na lang napatay ko na. Baka makakagat pa ng iba. Ayos lang ang braso mo? Masakit lang naman ang konti sa tusok ng karayom. Magiging okay na rin to mamaya. Oh, paano? Tutuloy na ako. Babalitaan na lang kita kung anong sasabihin ni inay. Hihintayin ko na lang ang chat mo sa akin ha. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Gabi ba biyahe si Robert ngayon kaya mag-isa lang ako sa bahay namin. Malaya kong may sasagawa ang maitim kong balak sa kaibigan niyang si Gavin. Lingid sa kaalaman ng asawa ko, hindi lang gamit ang minana ko sa aking namayapang lola. Maging ang kaalaman sa barang at panggagayuma. Sana kasi tumahimik ka na lang at hindi nakialam pa. Ito ang napapala ng mga tao mahilig manghimasok sa problema ng mag-asawa. Mararanasan mo tuloy ang walang kasing habdi at kirot na gagawin ko sa'yo.
Nang mga sandaling yun, hindi mapakali si Gavin. Sobrang sakit kasi ng sugat niya sa braso. Kanina lang maliit na kagat lang yun ng insekto. Pero ngayon isa na yung malaking sugat. Sa gitna nun may mga maliliit na bilog na kulay puti. Para yung mga itlog na mas maliit lang sa butike. Bakit hindi ka pa natutulog? Di ba maaga ka pa babiyahe bukas? Nay, hindi po kasi maganda ang pakiramdam ko eh. Ha? Tingnan ko nga. Ang taas ka ng lagnat mo. Kanina naman ayos ka pa. Ngayon gabi lang po sumama ang pakiramdam ko. Mahiga ka na muna sa kwarto mo. Kukunin ko lang ang gamit ko sa panggagamot. Agad naman sumunod si Gavin sa ina. Pagdating sa kwarto, basta na lang niyang ibinagsak ang katawan sa higaan. Umiikot na kasi ang paningin niya sa sobrang hilo. Ilang sandali pa sumunod na rin ang kanyang ina. Inumin mo muna ito. Herbal ito at mabisang pampababa ng lagnat. Salamat, Nay. Mabuti na lang nandito na kayo sa bahay. Kung hindi, walang mag-aalaga sa akin. Ikaw naman kasi 30 na ayaw pang mag-asawa. Para sana meron na nag-aasikaso sa'yo. Ang sipag mo naman magtrabaho. Kaya hindi ka mahihirapang humanap ng babae. Sabi ko na nga ba, kahit ano talaga ang pag-usapan natin, lagi nyo na lang isisingit ang tungkol sa pag-aasawa ko. Gusto ko sana bago ako mamaalam sa mundong ito makita kitang may pamilya na. Sa inyong magkakapatid, ikaw na lang ang walang asawa. Darating din po tayo dyan. Huwag po kayong mainip. Ay, ano? Bumuti na ba ang pakiramdam mo, ha? Medyo nawala po ang hilo ko. Mabisa po talaga ang gamot na gawa ninyo. Bakit kaya bigla kang nilagnat? Hindi ka naman sakitin kahit bata ka Hindi ko nga po alam Tatawagan ko na lang mamaya yung konduktor ko. Ipagbibiling ko lang na humanap muna ng kapalit ko bukas. Mabuti pa nga na magpahinga ka na lang bukas. Ano tong nasa braso mo? May kumagat po sa akin na insekto. Tapos nagkaganyan na po ang kagat sa akin. Ano po kaya yan na parang mga itlog? Tinatanggal ko nga po kaya lang masakit. Parang nakadikit na sa balat ko. Hindi basta lagnat ang sakit mo. May gustong bumarang sa'yo, iho. Yang mga itlog na yan, mga mababagsik na insekto. Nay, tanggalin niyo po ito. Dumadami na sila. Nakalimutan mo na yata, iho, na magaling ako albularya sa atin. Huwag kang matakot. Ako ang bahala. Nagkamali ang taong yun sa balak niyang gawin sa'yo. Ako ang makakalaban niya. Para akong kakapusin ng hininga sa sobrang sakit. Parang kinakain ang lamang ko. Binubutas ang laman mo para sa loob ng katawan mo sila mangitlog. Kumukulo ang tiyan ko. Inumin mo ito. Kung may mga nasa loob na ng katawan mo, mamamatay agad dahil sa gamot na ito. Tiisin mo lang at napakapait niyan. Mag-uusal lang ako ng orasyon. Kasing pait ng apdo ang likido na pinainom kay Gavin. Halos isuka na niya ang lahat ng mga kinain niya ng araw na yun. Nangihina na rin siya pero nang sulyapan niya ang ina. Tuloy-tuloy lang sa pag-usal ng dasal na halos bulong lang. Ipinikit na lang ng binata ang mga mata at pinaubaya sa ina ang lahat. Kinabukasan nagising siya na magaan na ang pakiramdam niya. Mabuti gising ka na. Heto, kumain ka muna. Alam ko gutom ka na sa dami ng isinuka mo kagabi. Ang braso ko, namumula na lang. Kung hindi kita naagapan mas mahihirapan tayong pagalingin ka. Sino po kayang may gawa nito sa akin? Isa siyang babae, iho. Puno ng putang puso niya. Paghihigante ang motibo niya. Parang alam ko na kung sino siya. Nararamdaman ko meron pa siyang isusunod na biktima. Kailangan kong umalis, Nay. May kailangan akong balaan. Hindi mo pa kaya, iho. Baka mapano ka lang sa daan. Kumain ka muna para may lakas ka. Sige po. Iba pa ang panlasa mo pero pilitin mong kumain. Opo. Dati,
Nanonood lang ako sa mga nagpapagamot sa inyo. Hindi ko akalain na isa ako sa mga magiging pasyente ninyo. Hindi ko rin inaasahan na dito pa sa lugar na to ka mababarang. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaan na masaktan ka. Dahil nangihina pa, hindi agad nakaalis si Gavin para puntahan ng kapatid ng kaibigan. Hapon na nung makaalis siya. Pagdating nga sa bahay ni Aya, bigla siyang nanlumo sa nadatnan. Nakaratay na ang babae sa higaan. Gavin, hindi ko alam ang nangyayari sa akin. Pagkalis mo kahapon, bigla nilang sumama ang pakiramdam ko. Tapos, ganito na ang nangyari sa akin. Huwag ka matakot, gagaling ka din. Magaling namang gagamot ang inay ko. Dadalhin sana ako ng asawa ko sa ospital kanina. Kaso gipit din kami. Sinubukan niya lumapit kay Kuya Robert. Ipinagtabuyan lang siya ni ate. Mabuti na rin na hindi ka nadala sa ospital. Hindi ka rin mapapagaling ng mga doktor. Bakit? Ano sa tingin mo ang sakit ko? Binarang ka, Aya. Wala kang sakit. Binigyan ka lang ng karamdaman. Ha? Sino ang gagawa nito sa akin? Wala naman akong nakakagalit. Hindi naman na nga ako naglalabas ng bahay eh. Mahirap mambintang. Pero siya lang ang may motibo para gawin sa atin to. Buntik na rin ako. Mabuti na lang naagapan ako ng inay. Kailangan mong magpakatatag. Hindi ka pwedeng matalo ni Kay. Gavin, maliit pa ang anak ko. Kailangan pa niya ako. Hindi pa ako pwede mamatay. Walang masamang mangyayari sa'yo. Magtiwala ka lang. Mamaya darating ang inay. May kailangan lang siya gawin. Kaya pa ba niya akong gamutin? Buong katawan ko puno na ng sugat. Pinahatid ko na nga muna ang anak ko sa bahay ng mga biyenan ko dahil sa sobrang takot. Natawag ako ng anak ko na monster. Babalik din sa dati ang itsura mo. Huwag ka mag-alala. Paano ko naman nakasisiguro na si ate kaya may gawa nito sa akin? Kinumpirma ng inay. Nakita niya ang imahe ng taong gustong manakit sa atin. Mambabarang si Kay. Diyos ko, wala man lang kaalam-alam si Kuya Robert sa tunay na pagkatao ng asawa niya. Ibubuko natin siya kay Robert. Paano kung hindi maniwala si Kuya? Hinala mo nga, nasa ilalim siya ng orasyon ng babaeng yun. Susubukan ko siyang kausapin. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Sa garahe ko siya kakausapin para hindi malaman ni Kay. Puntahan mo na si Kuya ngayon. Baka hindi mo na siya abutan. Wala pa kasi ang inay. Paaabangan ko na lang siya sa asawa ko. Mas nag-aalala ko at Kuya Robert. Baka kung anong gawin sa kanya ng asawa niya. Sige, aalis na muna ako. Babalik din agad ako. Sana makumbinsi ko ang kapatid mo na sumama sa akin dito. Kahit lalaki, hindi pa rin maiwasan ni Gavin na kabahan. Dahil sa kinakaharap na problema. Pagdating sa garahe, sakto na kararating lang ng kaibigan. Agad niyang nilapitan si Robert. Napansin niya ang malaking pagkabawas ng timbang nito. Pagod ako. Ayoko makipagtalo sa'yo. Wala akong balak makipagtalo. Gusto lang kitang kausapin. Tungkol ba saan? May sakit si Aya. Hindi ba nabanggit sa'yo ng asawa mo? Hindi. At wala akong pakialam. Siguro manghihingi na naman yun ng tulong sa akin. Bakit hindi? Kapatid mo naman siya. May asawa naman siya. Doon siya humingi. Bakit ba lagi na lang siya humihingi ng tulong sa akin? Malapit kayo sa isa't isa. Kahit hindi siya lumapit sa'yo, laging nakahanda ang kamay mo para tulungan siya. Nakalimutan mo na ba? Noon pa yun. Iba na ngayon. Hindi sa lahat ng oras, lagi na lang siyang hihingi sa akin ng tulong. Aba, mamumulubi na ako niyan kung lahat sila sa akin hihingi ng pabor. Ang laki na talaga na ipinagbago mo. Hindi na kita kilala. Kung yan lang ang sasabihin mo, pwede ba? Pagod ako at gusto kong magpahinga. Hindi lang yun ang sadya ko sa'yo. Kung tungkol na naman sa asawa ko, sasabihin mo. Alam mo bang isang mambabarang ang asawa mo? Wala ka na ba talaga maakusa sa asawa ko? Ha? Nagsasabi ako ng totoo. Siyang bumarang kay Aya. Wala na kayong ginawa kundi siraan ang asawa ko para lang paghiwalayin kami. Hindi ka ba masaya sa buhay mo? At pati ako gusto mong idamay sa malungkot mong buhay? Gumising ka nga, Robert. Delikadong kasama ang asawa mo. Ikaw ang gumising! Kayo ni Aya!
Tigilan niyo na kami ni Kay! Alam mo ba kahit may sakit, ikaw pa rin ang inaalala ng kapatid mo. Sana naman magawa mo siyang silipin man lang. Maramdaman man lang niya ang pagdamay mo. Mas kailangan ako ng asawa ko. May asawa naman siya, imposible na hindi siya dadamayan. Tumabi ka nga, huwag mo na ako susundan. Gusto pa sana magpahinga ni Robert bago umuwi. Pero dahil nandun pa ang kaibigan, minabuti na lang niyang umalis. Pagdating sa amin, hindi niya ako dinatnan. May pinuntahan lang ako ng araw na yon. Inakala kong hindi agad uuwi ang asawa ko kaya kampante lang ako. Saan kaya siya nagpunta? Sanay pa naman ako na siya nagtitimpla ng kape ko. Ay, ano itong mga kalat na to sa altar? Mga insekto na nasa garapon at kandila. Para saan to? Teka, totoo yata ang sinasabi ni Gavin sa akin. Si Aya, kailangan ako ng kapatid ko. Ilang minuto lang dumating na rin ako sa amin. Nadatnan ko pang hindi nakalakang pinto. Napangiti ako nang maisip na dumating na si Robert. Pero bigla ring nawala nang maalala kong hindi ko pa naililigpit ang mga gamit sa pambabarang. Pero walang bakas ni Robert sa loob. Ay, hindi pa pala dumarating si Robert. Baka ko lang ang nakaiwan na bukas ang pinto. Grabe na talaga ang pagkaulyanin ko. Tapos na rin naman ako eh. Pwede ko na tong iligpit. Maghihintay na lang ako ng resulta sa mga ginawa ko. Wala pang bumabalik ng mga insekto eh. Ibig sabihin patuloy na naghihirap ang mga biktima ko. Habol pa ang paghinga na makarating sa bahay ng kapatid si Robert. Agad naman siyang pinapasok sa loob ng bayaw na si Rico. Sa loob ng kwarto naroon ang kapatid na halos hindi na niya makilala ang itsura dahil puno ng sariwang sugat ang buong mukha at katawan. Sa tabi nito isang matandang babae na nasa katanghalian na ang edad. Tila hindi siya nakikita nito. Dahil hindi natitinag sa ginagawang pag-usal ng dasal. Kuya, salamat naman at dumating ka. Akala ko matitiis mo na ako eh. Totoo nga sinabi sa akin ni Gavin. Pinuntahan niya ako sa garahe. Siya si Aling Lagring, nanay ni Gavin. Siya ang gumagamot sa akin. Kumusta ng pakiramdam mo? Sumuka ako ng sumuka kanina kaya pakiramdam ko hinang-hina ako. Pero gumaan ang pakiramdam ko. Hindi katulad na hindi pa dumarating si Aling Lagring. Ang mga sugat mo, hindi ba yan maghihilom? Ipinaubaya ako na kay Aling Lagring ang lahat. May tiwala ako sa kanya. Si Kea may kagagawan nito. Nakita ko sa bahay ang altar. Naroon ang lahat ng pruweba ng ginagawa niya. Kuya, iwan mo na ang asawa mo. Huwag ka nang babalik doon. Gustuhin ko man na iwan siya. Parang may nag-uutos sa utak ko na bumalik sa kanya. Tama nga kami ng hinala. Dinasalan ka ni Ate Kay para makontrol ka niya. Pigilan mong kagustuhan mong bumalik sa kanya. Kaya kang pagalingin ni Aling Lagring. Oo, para sa'yo. Lalabanan ko ang nararamdaman ko. Kung gusto mo magpahinga muna, sige lang. Dito lang ako sa tabi mo. Matatapos din ang problema natin, Kuya. Sandaling tumigil ang albularya at saka bumaling kay Robert. Tila binabasa nito ang kaloob-looban ng pagkatao nito. Nailang naman bigla si Robert at tumiwas ng tingin. Hayaan na lang muna nating magpahinga si Aya. Ikaw muna ang gagamutin ko. Aalisin ko sa iyo ang gayuma ng asawa mo. Babalik ka na rin sa dati. Ginayuma ako ng asawa ko? Oo, para maging mabisa ito. May kailangan siyang ipainom sa iyo araw-araw. Paano mawawala ang bisa ng gayuma? Kailangan ko ng damit mo at asin. Pagalingin niyo na po ako, Aling Lagring. Alisin niyo yung nag-uutos sa utak ko. Ako ang bahala, iho. Lahat ng damit na suot ni Robert ipinatanggal ni Aling Lagring. Ibinabad yun sa mainit na tubig na may asin. Siya naman inusalan ng dasal at pinausukan ng insenso kamangyan. Unti-unting gumagaan ang pakiramdam niya. Gavin?
Ano ginagawa mo rito? Papunta ako sa bahay ni Aya. Bakit parang gulat na gulat ka na makita ako? Ha? Hindi ko lang inaasahan na makikita kita rito. Ano nga pala ang ginagawa mo dito sa labas? Inaabangan ko si Robert. Hindi pa kasi siya umuwi eh. Sigurado ka? Nauna kasi siyang umalis sa akin sa garahe kanina. Ano? Eh kung ganun, nasan siya? Baka pinuntahan ng kapatid niya. Sinabi ko kasi na may sakit si Aya. Imposible ang sinasabi mo na pupuntahan niya ang kapatid niya. Bakit imposible? Dahil alam mo na kontrolado mo siya? Baka mas nanaig sa kanya ang pagmamahal niya sa kapatid niya. Sa bahay ko na lang siya hihintayin. Teka lang, Kay. Alam na namin ang lihim mo. Kaya huwag ka nang magtaka na hindi tumalab sa akin ang pambabarang mo. Baka sa mga oras na to, magaling na si Aya at ganun din si Robert. Hindi kita binabarang ah. Dahan-dahan ka sa mga sinasabi mo. Bakit ka namumutla? Natatakot ka ba na malaman ng mga tao kung ano ka? Hindi ka ba talaga titigil ha? Palayain mo na si Robert. Hayaan mo siyang makahanap ng babaeng tunay na magmamahal sa kanya. Mahal ko si Robert. Ang tunay na nagmamahal, hindi madamot at makasarili na tulad mo. Gusto mo siyang ilayo sa mga mahal niya sa buhay para lang masolo. Minanipula mo siya ng labag sa loob niya. Baka noon minahal ka niya, pero hindi na ngayon. Tumahimik ka. Ayoko na marinig ang iba mo pang sasabihin. Kailangan mo marinig para magising ka na sa katotohanan. Wala akong pakialam sa sinasabi mong katotohanan. Huwag kang makialam sa buhay namin mag-asawa. Hindi ako pwedeng hindi makialam sa kaibigan ko kung alam kong napapahamak na siya sa'yo. Hindi ko hahayaan na makasama niya ang isang halimaw na tulad mo. Halimaw pala ah. Pagsisisihan mo ang ginawa mong to. Ikaw ang magsisisi sa mga ginawa mo. May hangganan lahat ng kasamaan mo. Patakbo ko umuwi sa bahay. Malinaw na sa akin ang lahat. Nakauwi na si Robert at natuklasan na niya ang lihim ko. Parang sasabog ang dibdib ko sa galit at pag-aalala. Lahat na mahagip ng kamay ko hinahagis ko kung saan. Mula na akong pakialam kung may makarinig man na kapitbahay sa akin. Robert, nasan ka na? Umuwi ka na dito. Hindi ko kayang mawala ka. Saan ako pumalpak? Bakit hindi na tumatalab ang gayuma ko sa kanya? Hindi dapat siya makisimpatya sa kapatid niya. Nang mga oras na yun, tuluyan nang gumaling si Aya. Naglahong parang bula ang mga sugat niya sa mukha at katawan. Hindi ko rin inaasahan na kakausapin ako ng albularyang nagpagaling sa kanila. Nararamdaman ko na hindi ka likas na masamang tao. Siguro hindi lang naging maganda ang kabataan mo. At ito naging resulta. Yan lang ba ang sasabihin mo? Makakaalis ka na. Marami pa akong gagawin. Gusto ko sanang lumayo ka na. Bumalik ka na kung saan ka nang galing. Lubayan mo na si Robert. Wala na siyang pagmamahal sa'yo. Sino ka para sabihin yan? Hindi mo naman kami kilala. Masakit man marinig pero yun ang katotohanan. Kung hindi ka aalis, sisiguruhin kong lalabanan kita. Kung kaya ko magpagaling, kaya ko rin magbalik ng barang. Ayaw mo naman sigurong malaman ng taga rito ang lihim mo. Tinatakot mo ba ako, tanda? Sinasabi ko lang kung ano ang maaari kong gawin sa'yo. Huwag mo nang subukan ang kapangyarihan ko. Matatalo ka lang. Talaga bang wala na akong pagpipilian? Wala na. Ikaw na rin kasi ang gumawa ng kapalaran mo. Kung pinili mo sanang maging mabuti sa kapwa mo, hindi aabot sa ganito. Suko na ako. Aalis na ako at magpapakalayo-layo gaya ng gusto mo. Meron lang sana akong isang hiling. Pwede ko bang makausap sa huling sandali si Robert bago ako umalis? Sasabihin ko sa kanya, alam kong pagbibigyan niya ang hiling mong yan. Salamat. Nakahanda ng mga gamit ko nang biglang dumating si Robert. Matinding pagpipigil lang ang ginawa ko para hindi mapaiyak sa harapan niya. Ayoko ring magmukhang mahina sa harapan niya. Gusto mo daw ako makausap? Oo,
Salamat pinagbigyan mo ko ha. Paalis na rin ako ngayong araw eh. Yan na ba mga gamit mo? Iyan lang ang dadaling ko sa pag-alis ko. Yung mga naman akong gamit kay Lola, iiwan ko na lang sa'yo. Hindi ko naman yung kailangan sa pupuntahan ko eh. Kay, patawarin mo sana ako sa mga pagkukulang ko sa'yo. Alam ko, may kasalanan din ako kung bakit umabot sa ganito. Wala kang kasalanan. Ako ang masama. Simulat sa puli, sarili ko lang ang iniintindi ko. Sinayang ko ang pagmamahal mo sa akin. Tama lahat ng sinabi nung albularya. Kung naging mabuting tao lang sana ako eh. Hindi kailangan umabot sa ganito. Pinili ko rin talaga na maging masama. Patawarin mo sana ako, Robert. Nakikita ko naman na nagsisisi ka na sa mga nagawa mo. Huwag na sanang malilihis ang landas mo. Pilitin mong maging mabuti. Nagsisisi talaga ako. Kung pwede ko nga lang sanang ibalik ang nakaraan eh. Siya nga pala. Pakisabi kay Aya buong puso akong humihingi sa kanya ng kapatawaran sa ginawa ko. Maiintindihan ko kung hindi na niya ako mapapatawad. Pinatawad ka na ng kapatid ko. Hangad pa rin niya ang kabutihan mo kahit saan ka man mapadpad. Ang swerte ko naman na nakakilala ko ng mga taong mabubuti ang kalooban. Pwede ba kitang yakapin sa huling sandali? Oo naman. Yun din sana ang hihilingin ko. Salamat sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin ha. Hindi kita makakalimutan. Ako rin. Mananatili sa puso ko mga magagandang alaala nating dalawa. Ibabaon ko na rin sa limot ang mga pangit na pangyayari. Ako na ang unang kumalas at saka binuhat ko na ang mga gamit. Nang makalabas ako ng bahay, hindi na ako lumingon pa. Hinayaan ko na rin pumatak ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan. Hangad ko na sana makatagpo si Robert ng mabuting babae. Namamahalin siya ng tapat pati ang mga mahal niya sa buhay. Mabuti siyang tao. Alam ko ibibigay yun sa kanya ng may kapal sa tamang panahon. Sigurado ka na ba na sasama ka na pabalik sa nanay mo? Oo, baka doon ko na rin makilala ang babaeng magpapatibok ng puso ko. Minamadali na rin kasi ako ng inay. Mukhang hindi ka na rin papipigil. Good luck sa'yo, pre. Huwag mong kalilimutan na mag-chat sa akin. Oo naman, good luck rin sa'yo. Sana makatagpo ka na ng babaeng tunay na magmamahal sa'yo. Ayoko kasi na nalulungkot ka at nag-iisa lang. Bahala na ang nasa taas kung pagkakalooban niya ako. Sa ngayon, masaya naman ako. Sana mahanap din ni Kay ang kapayapaan at kaligayahan na para sa kanya. Sigurado yun. Pinagsisisihan na rin naman niya ang mga nagawa niyang kasalanan eh. Paano? Kailangan ko na umuwi. Kailangan ko pa kasing mag-impake. Ingatan mo lagi ang sarili mo. Ikaw din, pre. At salamat sa lahat ng payo at tulong mo. Umaasa ako na balang araw magkikita ulit tayo. Oo naman. Magkikita pa tayo kaya huwag kang malungkot. Ikaw lang kasi ang naging tunay kong kaibigan. Ako rin naman, pare. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nagpasya na lang si Robert na paupahan na lang ang dati naming bahay. At kinaaya muna siya tumira. Nadestino kasi sa malayo ang asawa ng kapatid. Kaya naman pinakiusapan siya ng bayaw na dun na lang tumira. Iniisip mo ba siya? Naaalala ko siya minsan. May mga magaganda namang pangyayari sa amin sa 7 taon namin pagsasama. Palagi ko naman nasa maayos siyang kalagayan. Sana makatagpo siya ng lalaking tunay na magmamahal sa kanya para hindi na siya mag-iisa sa buhay. Hindi ko rin kasi maiwasan na maawa sa kanya eh. Yun din ang hiling ko. Makatagpo siya ng lalaking masigit sa akin. Alam ko, hindi siya pababayaan ng nasa taas. Lagi ko siyang isinasama sa mga dasal ko. Gusto ko lang makabawi sa kanya. Aminado naman kasi ako na hindi rin naging mabuti ang trato ko sa kanya. Mukhang lahat tayo may natutunang leksyon sa pangyayari. Oo, habang buhay natin yun aalalahanin. Gawin natin inspirasyon para maging mabuti sa kapwa. Mas pinili kong manirahan sa isang lugar na walang nakakakilala sa akin. Doon ko pinili na magbagong buhay. Mababait naman ang mga tao. At mainit ang naging pagtanggap sa akin. Sa paglipas ng mga panahon, natutunan kong makisama sa mga tao. Hindi naman pala mahirap.
hanggang muli kong binuksan ang puso ko sa panibagong pag-ibig. Biniyayaan kami ng 2 supling na lalaki ng asawa ko. Sa kasalukuyan, nag-aaral na pareho sa koleyo. Tuwing nag-iisa, naaalala ko pa rin ang nakaraan. Pero mas pinili ko na ilihim na lang ang bahaging yun ng buhay ko. Wakas.